umaga, no? Medyo mainit lang kahapon pero maganda yung umaga natin. Ngayong umaga, napakaganda ng kanta kasi yung Banal Magpakailanman. Ang hindi naman tayo nire-require ng Panginoon, pero tayo ay nire-require ng sarili natin para maging karapat-dapat sa Panginoon. Yung Banal Magpakailanman, isang calling yun dun sa kay Haring Solomon. Actually, yung calling na yun para sa atin lahat. At naging example yun kay Haring David, yung Banal Magpakailanman. Datapwat hindi nangyayari yun dahil alam natin, nagkakasala tayo. Katulad din ni Haring David at ni Haring Solomon. Binigyan tayo ng Diyos ng ehemplo, ng halimbawa na kahit na tayo ay nagkaroon ng shortcomings sa mga buhay natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng tsansa, ng pagkakataon na magbago, humingi ng kapatawaran, at moving forward, tayo ay hindi nauulit na muli. Yun yung repentance. Yun. So, yun yung calling sa atin. Ngayon, dumarating yung sa buhay natin, yung meron tayong makakamit na mga tagumpay sa buhay. Meron tayong makakamit na mga answered prayers. O yung mga sakit na tayo ay naging okay na. No? Ngayon, nakakalimutan natin ng Diyos. Nakakalimutan natin ng Diyos dahil akala natin, kaya natin sa mga buhay natin iyon. Ngayon, itong 1 Kings, ang chapter 9 ng 1 Kings ay naglalaman ng pangalawang pagpapakita ng Diyos kay Solomon. Ang una, yung sa Gibeon, sa chapter 3. So ito yung second time. Ano ang dapat nating abangan at pag-aralan sa 1 Kings chapter 9? Ito ay ang tugon at matinding warning ng Diyos kay Haring Solomon. Sasagutin ng Diyos ang panalangin ni Solomon sa chapter 8 na nangyari last week. Pinangako niya na papakinggan ang kanilang mga panalangin sa templo, ngunit may kondisyon. Magbibigay ang Diyos ng isang, sabi dito, nakakakilabot na warning. So, hindi lang siya basta warning, medyo level up yung warning na yon. Pangalawa, yung kapalit ng karangyaan. Sa kalawang bahagi ng kabanata, makikita yung mga business, yung mga negosyo na pinamahalaanan ni Solomon. Ang chapter na to, isang magandang reflection tungkol sa buhay pagkatapos ng tagumpay, katulad ng sinasabi ko nung kanina. Madaling maging tapat habang binubuo ang isang pangarap, pero paano pananatiling tapat kapag nakamit mo na ang lahat ng yaman at kapangyarihan? Yung tanong sa ating lahat. Dito, unti-unting makikita ang mga maliit na desisyon na magiging simula ng pagbagsak ni Solomon sa hinaharap. Bigyan ko lang kayo ng preview, hindi ko ayokong pangunahan yung sumunod nating mga aral, pero dumarating tayo dun sa peak ng kanyang pagiging banal sa sarili niya, para sa Panginoon, at yung mga tagumpay niya sa kaharian, sa templo. Ngunit, eto na, napakaikling panahon yun na nanguna ang Panginoon sa isip niya, sa puso niya, pero dahil dun sa, ayokong sabihin yung salitang kayabangan, ito yung downfall niya. Okay. Ngayon, as usual, magbalik-aral tayo. Narito isang mabilis na siksik na pagbabalik tanaw sa kabanata 5 hanggang 8. Medyo yun yung mga related eh. Ang isang magandang pambungad para sa pag-aaral natin sa chapter 9. Ang mga chapters na ito ay nakasentro sa katuparan na pangarap ni David na ipagtayo ng isang marangal na tahanan ang Diyos na isa sa katuparan ng kanyang anak na si Solomon. So, sabi ni David dati, ako magpapatayo ng templo mo, hindi ikaw ang papatayo. Yung anak mo ang magpapatayo ng templo ko. In chapter 5, yung paghahanda, ito yung preparation. Nakikita ba natin yun? Medyo. Nakipagkasundo si Solomon kay Haring Hiram ng Tyre, upang kumuha ng mga pinakamataas na kalidad ng kahoy na cedar at cypress. Nagpadala si Solomon ng libo-libong manggagawa at sa kagubatan ng mga quarries na bato. So kung nagpapatayo kayo ng bahay, lalo na sa Rizal, no? Yung mga bahay, wala namang lupat, kasi ano yun eh, bukirin yun eh. So yung mga putik yun, di ba? Kuya? Ngayon, para magpatayo ng bahay, kinukuha yung mga bato at yung mga buhangin sa bundok. Nagkukwari sila doon. Iyan tawag doon, nagkukwari. Kaya yung mga bulubundukin ng
kumbaga sa atin, Sierra Mountains, di ba? Nawawala na nawawala yon hanggang sa pagka nagkaroon ng bagyo, eto na ang habagat. Patay. Ang mga nakatira doon, magkakaroon na ng mga kabahaan. Yan. Kaya yun ang explanation doon. Kaya nagkakaroon ng baha, nagkakaroon ng matinding mga bagyo dahil wala nang humaharang doon sa hangin na dapat humaharang doon sa bagyo na darating. Habagat man o ano yung tawag doon sa isa? Yung dalawang klase ng hangin kasi dumating sa Pilipinas. Okay. Yan, mga monsoon rains. Ayan. Pinapakita rin dito na ang malalaking gawain para sa Panginoon ay nangangailangan ng maayos na pagpaplano, pakikipag-ugnayan sa iba at ang desisyon. Yun yung mga kailangan sa atin. Chapter 6. Yung chapter 6, nung patayo na nga ng templo, inabot ng 7 years ang pagtatayo ng templo. Nilarawan ng detalyado ang mga sukat, disenyo at ang mga ginto sa loob nito. Wow! Mga ginto sa loob ng templo. Ang kailangan dito, ang punto dito, yung sumunod ka sa istruktura. Nilinaw ng Diyos sa verse 11 to 13 na mananahan siya sa gitna nila kung susundin ni Solomon ang kanyang mga utos. Ang ganda ng templo ay baliwala kung walang katarapatan ang ating mga puso. Chapter 7. Yung chapter 7 naman, ito na yung dinescribe na yung palasyo at mga kagamitan ng templo. Inabot naman ng 13 years bago matapos ang sariling palasyo ni Solomon. Isipin nyo, no? Yung templo, 7 years, 13 years ang ating palasyo. Matapos ito, dinatali ang mga gawa-gawang tanso para sa templo na ginawa ng isang mahusay na panday na nagngangalang Hiram. Nagkataon lang na parehong Hiram ang pangalan nung panday tsaka nung hari dun sa Tiro. Kabilang ang dalawang malaking haligi, alam ko si Pastor Jun nag-describe nito, yung Hakin at yung Boaz, at ang malaking kawa ng tubig. Ang punto dito, yung kahalagahan ng detalye at yung kahusayan, yung craftsmanship. Ang pinakamagandang sining at yaman ay inialay upang bigyan ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Marami sa atin, yung mga, pag dumating na yung punto na tayo ay naging matagumpay na, lalo na sa ating, sa arts, no? Either music, either yung performance art, o minsan sa ating iba-ibang klase ng pag-perform. Madalas yung kutawagin nasa headspace na natin yung ating isip. At doon na nga ang downfall ng mga tao dahil yumayabang na. So, mahirap iiwas na yun talaga ang downfall ng bawat isang nilalang dahil na kung walang Diyos sa buhay nila. Chapter 8. Ito yung last week. Ito na yung pagtatalaga ng templo. Dinala ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Binalot ng ulap o ng glory ng Panginoon ang templo. Naalala ko naman yung tanong ni Maya, Kuya, ano yung glory? Ano yung ba yung kaluwalhatian? Glory. Yan, glory ng Diyos yan. Nag-alay si Solomon ng isang napakagandang panalangin ng pagtatalaga at pagsamo para sa kapatawaran ng mga kasalanan at nasinundan ng malaking pagdiriwang. Ang punto dito, tapat ang Diyos. Tinupad niya ang kanyang mga pangako. At higit sa lahat, siya ay isang Diyos na laging nakikinig at nagpapatawad sa mga taong puspusang nagsisisi. Nagsimula tayo, sabi ko, yung ating Diyos ay magbibigay sa atin at maggagabay sa atin. At tayo ay lagi niya i-welcome back pag tayo ay naging tiwali sa ating mga sarili. Ganyan ang ating Diyos, kasi siya ay tapat. Ngayon, sa Kings 9, sa 1 Kings chapter 9, matapos ang malaking tagumpay, matinding pagdiriwang at pagbaba ng kaluwalhatian ng Diyos sa chapter 8, ano na ang susunod? Kung meron kayong mga Bible, kung meron kayong Bible apps, nandito ako sa Magandang Balita Biblia, MBB tag kung tawagin, kung meron kayo sa apps nyo. Ito yung binabasa ko. Tayo na pag-aralan natin yung 1 Kings chapter 9. Babasahin ko na lang sa inyo, pwede niyong sundan ako. Ang verse 1, nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ay binalak niyang ipatayo. Nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad na nangyari sa Gibeon. Sabi sa kanya, ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Tinatakda kong sa templong ito na inyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Sandali muna tayo dyan. Kasi binasa ko ito sa Ingles.
Ang sabi sa Ingles, sa verse 1, "And it came to pass, when Solomon had finished building the house of the Lord." Yun yung simula niya. Mayroong isang matandang babae na nagsabi na ang paborito ng Bible verse, "And it came to pass." Sabi ng pastor, parang kulang. Bakit yun lang? And it came to pass. Ang sabi niya ganito, datapot mayroong mga pagsubok sa buhay, dapat kong tandaan na ito ay pansamantala lamang. Kaya sabi niya, it came to pass. Yun. So lilipas ang lahat ng ating mga problema, ang ating mga pagsubok. Matatapos din ang buhay natin sa mundong ibabaw at lahat ito ay lilipas. Kung ano man yung mga naipon natin, dumi, kasalanan, yung mga gamit sa bahay, ano man yun. Lahat yon, it will come to pass. Yan, came to pass. Magandang halimbawa yun dun sa matandang babae na yan. Okay, diretso tayo. Pagkalipas ng maraming taon na patuloy na pagtatayo, 7 years sa templo, 13 years sa palasyo, natapos ni Solomon ang lahat ng kanyang mga projects. Dito, muling nagpakita ang Diyos sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Importante na pagtuunan ito ng pansin kasi madalas kapag tayo ay may malaking layunin, malaking goal, at nakaramdam tayo ng accomplishments, doon tayo pinaka-vulnerable na maging relax sa ating faith. Nalalayo tayo sa Diyos minsan. Magkaroon lang tayo tandaan ko, sabi ng asawa ko, ano bang hiling mo? Sana magkaroon ako ng $10,000. Ang babaw na tanda. Ba't hindi 1 million? Wala, ewan ko lang, 10,000 lang. Yeah. Yun. Kasi baka pa may pagbigyan ako ng 1 million, makalimutan ko ang Diyos. So, parang, you can put yung linya ng level ng paghiling mo sa mababa. Alam mo kasi yung kapasidad mo na makalimot eh. You know yourself already. Pero minsan, tinaralikuran mo yun. Parang pag tumitingin tayo sa salamin, di ba? Titingnan natin, okay ka, di ba? Pero actually, yung tao sa likod ng salamin, yun talaga magkasabi kung ano ang itsura mo. Yan. Noong panahon ni Haring David, tuloy tayo doon, madaming napagwagi ang mga pakikipaglaban. Isang araw, nag-relax siya. Si David to, Iyon ang nangyari sa insidente kay Bathsheba. So, isipin mo, marami siyang napagwagi ang war. Sabi niya, mag-relax muna ako, sige kayo na lang muna. Yun, si Bathsheba ang naging resulta. Maraming accomplishments si Solomon, yung kanyang anak. Lumipas ang mga taon, umunlad ang bayan at ngayon nandyan din siya sa napaka-vulnerable na sitwasyon. Sinabi na nagpakitang muli ang Panginoon sa Gibeon. Kailan yun? Yung chapter 3 nga. Tinanong ng Diyos kung ano ang kanyang kahilingan, sabi ni Solomon, wisdom. Noon sa chapter 3, sabi ng Diyos, ano ang gusto mong hilingin? Doon sa kanyang panaginip, sabi niya, Lord, wisdom lang. Yun. Humble pa niya ng mga panahon yon. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng katunungan. Sinabi rin ng Diyos na pinabanal niya ang templong tinayo ni Solomon. Ang punto dito, lahat tayo nangangailangan ng ikalawang pagbisita. Mula sa Diyos. Hindi ibig sabihin na kailangan nating to be born again. No. Born again is just once. Pero yung pagbisita, yung to be refreshed by His promises. Iyon yung pangalawang pagbisita. Ngayon, hindi natin ma-attain yun kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. At hindi natin nababasa at nararamdaman yung kanyang kung hindi tayo nakikipag-fellowship sa mga ating kasama sa simbahan. So, yun yung i-refresh natin ang isipan natin sa kagandahan loob ng ating Panginoon. Yan. Sundan natin. Verse 3. Sinabi sa kanya, ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Tinatakda kong sa templong ito na inyong pinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Sinabi sa Deuteronomy 12:5, sabi doon, sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Alam niyo, ang Diyos nakatutok dun sa lupang to sa Israel. Yun yung pinili kasi ng Diyos. At sinabi ng Diyos, sabi niya, babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. So from then up to now, nakatutok ang Diyos sa templo na yon. Ang punto dito, tayo ang nagtatayo, Diyos ang nagpapala. Man builds, God blesses.
We may build the, the best house in the land with all the technology and all of the stuff. Pero kung hindi yun na-bless ng Panginoon, walang saysay. Pwede tayo magtayo, ang Diyos lang ang magpapala. Tandaan natin yun. Kaya natin gawin ang naisip natin gawin, pero ang Diyos lamang ang makakagawa ng tanging Diyos lang ang nakakagawa, ang magpala at magbiyaya. Ang ating sambahan, ang gusaling ito, babasahin ko lang yung aking notes dito, hindi pwedeng ipantay sa templong tinayo ni Solomon. Tinignan ko yung value ng mga properties sa California. And this may be about $2.5 to $3.5 million, yung property na to. Nothing compares to dun sa templo na binigay ng Panginoon kay Solomon. Anuman ang maging laki, anuman ang maging presyo, anuman ang maging value ng bawat templo na tinayo ng kamay ng tao, kung hindi binibless ng Diyos, walang ikakalabas, walang resulta. Ginagawa natin ang mga ito dahil sa tawag ng pagsisilbi para sa simbahan ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon sa sambahang ito, tandaan natin, para gamitin ito, baguhin ang mga buhay ng mga tao para sa kalwalatian, magpakailanman, patungo sa buhay na walang hanggan. Yun lang ang tanging natin dapat isipin. Yun lang ang tanging natin isipin. Verse 4. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinapagawa ko sa iyo, at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan, iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Verse 5 tayo muna ha. Mapapansin dito ang kondisyon sa pangako ng Diyos. Sabi niya, kung gagawin mo to, at gagawin mo yan, gagawin ko naman to. Merong kondisyon. May kondisyon to, kailangan mong gawin ang mga particular na bagay tulad ng pagsunod sa akin, sabi ng Diyos. At kung susunod ka sa akin, mauupo ka ng ligtas sa trono. Secured ang position mo. Yan ang kondisyon at magkakaroon ito ng katuparan sa verse 6. Sabi dito, ngunit kung ikaw at ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupang ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking tinuring na banal at tinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Mas may epekto sa akin yung Living Translation na version. Sabi kasi, I will take them from this temple which I have hallowed for my name, and I will cast them out from my sight. And Israel will become a joke to the nations and an example and proverb of sudden disaster. Ayaw nating maging joke sa mga tao na nakapaligid sa atin. We want to be taken seriously, di ba? So inutusan ng Diyos si Solomon na mamuhay ng may katapatan tulad ng kanyang amang si David. Alam natin hindi perpekto si David, ngunit bakit siya ang ginawang pamantayan? Si David kasi hindi kailanman sumamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry. At mabilis siyang lumalapit sa Diyos upang magsisi tuwing siya nagkasala. Again, repentance. Hindi na niya ulitin muli. Nagbigay rin ng babala o ng warning ang Diyos. Kapag tumalikod ang Israel at sumamba sa ibang Diyos, itatakwil niya sila at ang templo ay magiging isang katatawanan sa mga bansa. Bilang simbahan ni Jesus, mayroon tayong napakatanging posisyon sa mundong ito. Sabi ni Jesus, kayo ang light of the world, di ba? Kayo ang asin ng lupa. Kung ang asin ay nawalan ng kanyang alat, ang kanyang lasa, wala itong silbi kundi tapakan lang ng tao. At kapag ang isang simbahan ay nawalan ng talim, dahil nawala ang mensahe nito sa pamamagitan ng pag-compromise sa mundo, pasailalim sa pamantayan ng kultura sa paligid nito, upang subukang makiangkop para lang ma-receive ng tao. At kapag wala na yung patotoo, mawawala na yung effectiveness, wala na yung saysay ng simbahan. Sinabi sa Revelations 2, sa English, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works. And
or else will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Kaya naman, hindi tayo dapat kailanman yumuko sa standards ng mundo. At kung ano man ang sinasabi ng kultura sa atin. Sasabihin ng iba, para wala na lang pagtatalo, let's agree to disagree. Hindi po pwede. Hindi ganun ang pamantayan ng Panginoon. Hindi natin dapat gawin yon. Tayo ang asin, tayo ang ilaw, tinawag tayo upang maging kakaiba. Hindi tayo normal. Ang normal ay ang mundo. Tayo ay mananampalataya. Tayo ang mga tagasunod, tayo ang umiibig sa Panginoon. At usigin man nila tayo, mangyari na mangyayari, hindi tayo yuyuko, hindi tayo susuko, hindi tayo magbabago. Dahil kung ang gagawin mong yan, magiging kang isang katatawanan. Sabi ng Biblia. Verse 8. Verse 8, magigiba ang templong ito, at sino mang mapadaan dito ay mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito, sa templong ito? At ganito ang siyasagot ng mga tao, sapagkat tinatalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. Bilang church, kung babaguhin natin ang mga biblical na pamantayan para lang makibagay o mag-compromise sa kultura ng mundo, mawawalan tayo ng silbi. Gayon din kung makakaranas man tayo ng masamang epekto dahil sa maling desisyon natin, huwag nating isisi yun sa Diyos. Inaalaw ng Diyos na mangyari ang mga bagay na to dahil sa ating mga kamalian, pero para yun sa ikatututo natin. We have to learn from our mistakes. Verse 10. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh sa kanyang palasyo. 20 years. Naghahari si Solomon sa loob ng 40 years. So, which means ito yung midway ng kanyang pamamahala. 40 years, nasa 20th year na siya. So, ang tawag nila dito daw, yung midlife crisis. Magkakaroon siya ng midlife crisis. Sa panahong ito, sinulat niya ang aklat ng Ecclesiastes, kung saan naging philosopher siya. Mababasa niyo ito, yung Kohelet o yung guro. Sinubukan niya ang lahat ng bagay para hanapin ang kahulugan sa buhay. Ngunit dahil nasa kanya na ang lahat, na-bored siya sa buhay. Ang sabi niya, walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Vanity is vanity. All is vanity. Para sa kanya, pareho lang ang buhay at kamatayan ng mayaman, mahirap at maging mga hayop. Pare-pareho lang, mamamatay din. Dumaan siya sa pagsubok ng aklat na to hanggang sa pagdanda niya. Nang malampasan niya yung crisis na yon, nagbigay siya ng payo sa mga kabataan. Ang sabi niya yung sa huli ng Ecclesiastes, seek now your Creator. We came from our Creator. Now you seek your Creator. Habang bata ka pa, habang maayos pa ang isipan mo, ang hininga mo, malakas pa ang katawan mo, be right with God, sabi niya. Kasi natutunan na niya yun dun from his downfall. Verse 11. Si Hiram, ang hari ng Tyro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para doon. Dahil dito siya'y binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tyro upang tingnan ang mga lungsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na binigay mo sa akin? Kaya tinawag niya ito na lupa ng Kabul. Ang mga lungsod na iyon ay tinawag niya hanggang ngayon. Nagpadala rin si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Explain natin ng konti yon kasi medyo nagbigay siya ng 4,200 na kilo ng ginto pero hindi siya natatuwa doon sa binigay na 20 cities. Naubos ang kaba ng bayan sa dami ng projects. Parang kumbaga siya yung contractor ng mga panahong yun at siya rin yung may-ari. Nagbayad si Solomon kay Haring Tyram sa pamamagitan ng pagbibigay ng 20 cities. Kumbaga, binigyan mo ako ng resources, bibigyan kita ng cities. Ngunit na makita ni Hiram, hindi niya nagustuhan yung Kabul. Alam mo ibig sabihin ng Kabul? Walang kwenta.
Walang saysay. Good for nothing sa Ingles. Ito kasi yung pagkakamali ni Solomon, kasi nung nakita niyo yun, wala barren siya, barren land. Kaya sabi niya, walang saysay naman itong binigay mo sa akin. Pero still, bibigyan pa rin kita ng 4,200 na kilo ng ginto. Sabi dito, yung sa English ng 4,200 kilos, 120 talents of gold yon. Ang katumbas nun ay $161 million. Ganong kalaki ang value nung 120 talents of gold. Iyon ang kanyang pang-replenish dun sa nawalang pera dun sa treasury ng kaharian. Kasi naubos na nga sa dami ng pinagawa niya. Isip mo nyo, lagyan ng ginto yung templo eh. Ubos talaga pera mo dun, di ba? Ngayon, ang nakakatuwa rito, ang bahagi yun ng Galilea, tinawag niyang walang kwenta, ang naging paboritong lugar ng mga nagbubisita sa Israel. Iyon agad ang nasa listahan ng bibisitahin ng mga nandoon. Alam nyo kasi, lalakaran niyo yun, sasabihin niya, bakit dito lumalakad? Kasi dito lumakad si Jesus Christ. Doon naglakad si Jesus. Doon siya nag-share, doon siya nagbigay ng mga aral, doon siya nagpagaling. Doon sa lugar ng walang kwenta. Ngayon, siya ang may kwenta doon sa lugar na yon. Alam niyo kung bakit? Kasi binibigyan ng presensya ni Jesus ng halaga ang anumang bagay o sinumang tao. Nabibigyan tayo ng value. Kaya kung sa tingin mo, ang buhay mo ay walang kwenta, papasukin mo si Jesus. Siya ang magbibigay ng tunay na halaga at ganda mo. Galing sa walang kwenta, ngayon, siya ay mahalaga na. Verse 15, gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo, at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo, at Gezer. Ang Gezer ay dating lungsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Faraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos, ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Verse 17. Ngunit ito'y muling pinatayo ni Solomon, pinagawa rin niya ang Bet-Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sabi ditang pinagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Hivita at Jebuseo na nakatira pa sa lupain. Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas ng iutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na darating nila sa lupain ng Kanaan. Medyo mahaba, i-explain pa rin natin. Nagtayo si Solomon ng mga matitibay na lungsod. Ito yung Hazor, Megiddo at Gezer upang maging defense sa kanyang kaharian. Iyon kasi yung mga boundary ng Israel. Para magawa ito, ginamit yung persahang manggagawa o kung tawagin natin forced labor. Ang mga natitirang Canaanites sa lupain, ang mga Israelites naman, ang mga supervisors o yung mga sundalo at mga opisyal noong mga Canaanites. Kahit naging matagumpay si Solomon, ang mga pananatili ng mga Canaanites ay nagpapakita ng hindi kumpletong pagsunod sa Diyos dahil inutos ng Diyos na paalisin sila ng buo o lipulin sila ng buo. Unang sinabi yon sa Exodus 23, ang utos patungkol sa Canaanites. Ang sabi, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. After 40 years, bago tumawid ang Israel sa Jordan River patungong Canaan, parang pinag-usapan lang natin to 2 weeks ago, inulit ni Moses ang utos gamit ang mga matitinding wika ng digmaan. Huwag mag-iiwan ng buhay ng anumang hinihinga. Kill them all, yun ang sabi. Dahil ang unang henerasyon ay nabigong magtiwala sa Diyos, sa unang pagkakataon, inulit ito ng Diyos sa Deuteronomy, sa chapter 20. Ang sabi doon, sa verse 16, ngunit sa mga lungsod na lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay.
Lilipulin ninyo ang mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hibita at Jebuseo. Same groups of people, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Nagkaroon kasi ng compromises sa parte ng mga Israelites. Ito yung dapat natin tandaan, na sa ating buhay, yung mga maliliit na mga compromises, pinapayagan natin mangyari sa buhay natin, mananatili yun sa puso natin. At maaaring maging dahilan ng ating pagbagsak sa ating hinaharap. Iyon ang paalala ng Diyos. Verse 22. Hindi niya isinama sa sapilitang paggawa o yung forced labor ang mga Israelites. Sa halip, ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo sa kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karuwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamamahala niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Nang mayari na ang palasyong pinapagawa niya para sa reyna ng anak ng Paraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, pinagawa niya ang Milo. Sinabi yung salitang Milo. Ano yung salitang Milo? Ang Milo ay literal na nangungulugang pagpuno o filling. Pinupuno. So, ito ay isang hagdan-hagdang estruktura. Sa atin, alam natin ito yung terraces, para siyang terraces. O yung step-like structure. Pero ito, nagsisilbing isang nakasarang bunker o matibay na fortification. Sa ating mga Pilipino, meron tayong Fort Santiago. Doon, nanahan ang mga sundalo para mapangalagaan ang city. Fortification. Ano ang kahalagahan ito sa depensa? Ang pangunahing layunin at kahalagahan ng Milo ay para sa protection. Pinatayo ito at pinatibay ni Haring Solomon bilang bahagi ng pader ng Jerusalem upang magsilbing matibay na depensa kung sakaling meron silang mga kaaway na sasalakay. Ano ang importance nito sa archaeology? Mayroon itong isang malaking halaga sa kasaysayan ng Biblia dahil ang mga ruins na to makikita pa rin sa City of David kung mapupunta tayo man sa Jerusalem. At ito, meron pa rin mga remains na nando doon. Verse 25. Taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na tinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. At nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh. At natapos niya ang pagtatayo ng templo. Binanggit sa talata na nag-aalay si Solomon ng mga sakripisyo 3 beses sa taon. Bakit daw 3? Ito ay tumutukoy sa mga mandatory na feast ng mga Israelites. Ang Passover, ang Pentecost, at Feast of the Tabernacle. Yung 3 yon. Ang nakakabagabag na issue, sinasabi kasing si Solomon ang nag-aalay ng mga burnt offerings. Bagamat medyo katanggap-tanggap na ginawa niya ito nang inaalay ang templo dahil tumayo siya bilang ama ng bansa, ang regular na paggawa nito 3 beses taon-taon ay tila pag-ako sa tungkulin ng isang pare. Kasi nung panahong yon, dapat yung mga priest lang ang gumagawa ng mga pag-aalay na yon. Ito yung interpretation doon. Isang malaking pagkakamali o transgression yon. Kasi kung si Solomon mismo ang physical na naghiwa ng hayop at nag-alay sa dambana, ito ay isang kasalanan. Hindi siya kasi kasama sa tribe ni Levi. Mga Levites ang nilalagay doon na maging pare. At wala siyang karapatang maging pare. Baka inisip niya na dahil siya ang hari, pwede rin siya maging pare. Makagawa rin siya ng anumang gusto niya. Ngayon, nangyari ito yung pagkakamali nito dun sa panahon ni Saul. Naging dahilan din ng pagbagsak niya. Kung natatandaan niyo yung mga aral natin nung sa Samuel. Sa kabilang banda, maaari ding sabihin na bilang hari, sinupervise niya yung mga priest. Either way, pwedeng ino nangyari. Pero kung ang nangyari ay siya mismo ang nag-alay, ito rin ang senyales na unti-unting pagmamalabis ng kanyang power. Yan. Verse 26. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Gaber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula, sa lupain ng Edom, malapit sa Elat.
Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto o 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. So, sa pagkakarinig natin to, merong barko. So, nagtayo siya ng isang malaking hukbong pandagat, Navy. Nag-uwi ng tonel-toneladang ginto mula sa Ophir. Iyon yung city. Nagpapakita ng labis-labis ng kayamanan. Ang Israelites ay walang sapat na kaalaman sa paglalayag sa dagat. Sila ay marunong sa pagtatanim. Sila ay marunong sa pagsasaka. Sila ay marunong sa pag-aalaga ng tupa at baka, pagkakarpintero, pagpapanday. Pero sa pakikipagdigma sa tubig, wala silang kaalam-alam. Kaya si Haring Hiram nagpahiram ng tao para turuan ang mga tauhan ng Israel. Ngayon, pag-usapan natin yung ginto. 14,700 na kilo ng ginto, sa Ingles, 420 talents of gold or 16 tons of gold. 16 tons of gold. Ang hirap isipin yung isang tonelada eh. Pero yung 16 tons, mas mahirap isipin. Kasi umabot ng mahigit kumulang $880 million ang lahat ng yon kung ihahalin tulad sa halaga ngayon. Kasi 55 million bawat isang tonelada. Ngayon, ang syudad ng Ophir, pagkakasabi, ito ang marahil ay isa sa mga lugar sa Saudi o Yemen o United Arab Emirates. Kung titignan natin, iyon yung mayayamang mga bansa. Meaning, kung doon nanggaling ang mga ginto, most definitely, isa doon sa mga bansa na yon ang talagang pinanggalingan ng mga ginto. At dyan, natapos ang ating kabanata. Si Haring Solomon, isang napakahusay na tagapagtayo at naipagawa niya ang mga templo. Subalit, nagsisimula na mawalan siya ng focus. Distracted. Ang lagi kong tanong. Noong 1600s, ipinatayo ng isang Islamic na emperador na nagngangalang Shah Jahan ang sikat na Taj Mahal sa India. Isa itong napakagandang structure na itinayo bilang isang puntod o monumento para sa kanyang paboritong asawa na namatay. Sinabi ko yung paboritong asawa kasi marami siyang asawa. Pero ito yung paborito niya, namatay. Dahil sa matindi niyang pagdadalamhati, nilagay niya ang kabaong ng kanyang asawa sa gitna ng isang malawak na lupain. At doon nagsimula ang pagtatayo ng monumento sa paligid nito. Isipin niyo, hindi nagpatayo ng structure tsaka nilagay sa loob yung kabaong. Yung kabaong nilagay sa gitna, mag-build kayo around doon sa kabaong. Ganon sa kanya kahalaga yung kanyang asawa. Ngayon, inabot ng 20 years ang construction ng Taj Mahal. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang ginagawa yung structure, naging masyadong abala at obsessed ang emperador sa mismo niyang proyekto. Nakatuon ang kanyang pansin sa ganda ng disenyo, sa mga details, sa mga materials na ginagamit. Ayoko niyan, ayoko to. Ibahin natin. Isang araw, habang naglalakad siya sa lugar ng construction, kung saan marami pang mga kalat at damo, napatid siya sa isang malaki at maalikabok na kahon. Dahil sa inis niya na may nakaharang sa kanyang dadaanan, iniutos niya, itapon natin yung kahon na to. Itapon natin yan, ayusin natin yung pagtatrabaho natin. Ang hindi niya namalayan, ang kahong pinatapon niya ay ang kabaong mismo ng kanyang pinakamamahal na asawa. Pinatayo niya ang napakagandang monumento upang parangalan ang asawa niya. Ngunit tinapon niya ang mismong taong dahilan kung bakit niya pinagawa ang monumento. Natatanda niyo pa ba yung 2 Samuel 7? Ang 2 Samuel 7 ang naglalatag ng pundasyon ng 1 Kings 9. Kung saan pinapakita ng Diyos ang ugnayan ng Diyos, ng templo at ng pagsunod ng tao sa pamamagitan ng ilang mahalagang punto. Unang punto, ang gusaling templo
o espiritual na templo. Nung ninais ni David na itayo ang pisikal na bahay ng Diyos, pinigilan siya ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos na hindi niya kailangan ng konkretong gusali dahil ang kanyang presensya ay nakabatay sa relasyon niya sa kanyang bayan o sa bawat isa sa atin. Hindi sa isang istruktura. Ang blueprint para sa 1 Kings 9, pinapangako ng Diyos na ang anak ni David na si Solomon ang magtatayo ng templo. Siya ang magpaplano, sabi ng Diyos. Ako magpaplano, hindi ikaw. Ngunit may kalakip itong mahigpit na warning na kung magkakasala sila, itong mga Israelita, patutusahan sila ng Diyos. Sa 1 Kings 9, pinaalala ito ng Diyos kay Solomon na kung hindi sila susunod, ang pisikal na templong ito ay tuluyang wawasakin. Ngayon, pangatlong punto, yung pangakong walang kondisyon at gusaling may kondisyon. May dalawang uri ng pangako ang Diyos sa 2 Samuel 7. Yung lahi ni David na walang kondisyon. Magpapatuloy ito eh. Simula sa panahong yon, 1,500 years after, si Jesus Christ lumabas, up to now, ang mga believers, eto na. Walang kondisyon yon. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Simula ng panahon ni 2 Samuel 7. Pero samantala ang gusali ng templo, may kondisyon. Kasi yun, walang proteksyon. Ang pananatili nito ay nakadepende sa araw-araw na pagsunod ng tao. Ayaw nating maging joke. Ang 2 Samuel 7 din nagpapatuloy na mas pinapahalagahan ng Diyos ang tao kaysa sa mga lugar o gusali at ang tapat na espiritual na pagsunod kaysa sa marangyang material na bagay. You can have all the beautiful things in the world and the most beautiful building in the world, but if you don't have faith, it's nothing. Nagsimula si Solomon ng may dalisay na motive, ang ipagpatayo ng magandang templo ang Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa dami ng kanyang naging proyekto at kayamanan, unti-unting lumayo ang kanyang puso. Nakapokus na lang siya sa panlabas na anyo ng templo, ang mga ginto, at nakalimutan niya ang Diyos na nagmamayari ng lahat ng ito. Huwag nating kalimutan ang ating first love. Huwag nating kalimutan. Tulad ng emperador na tinapon ang kanyang asawa dahil sa sobrang pagkahumaling sa monumento, napakadaling maging abala sa magagandang bagay sa paligid sa buhay. At kahit pa sa paglilingkod sa simbahan, ano man ang ating paglilingkod, ating ministry, ang music, ang ating activities, kung itong uunahin natin at makalimutan ng ating first love, ano ang saysay ng ating activities? Habang nakakalimutan natin ang pinakasentro ng lahat, si Jesucristo. Sa bagong tipan, ang konsepto ng templo ay lumipat mula sa physical na shape patungo sa sama-samang katawan ng mananampalataya. Ang ating templo, ating sarili. Sabi sa 1 Corinthians 3, sabi ni Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Kung tayo man ay wasakin ng tao, siya ang bahalang magbigay ng kaparusahan sa wawasak sa atin. Sapagkat banal ang templo ng Diyos kung tayo ay banal, at tayo ang templong yan. Ang paalaala ay huwag nating hayaang manakaw ng anumang magandang projects o religious activities ang ating simpleng relasyon kay Kristo. Napakasimple. Pangalagaan natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Simple prayer sa umaga. Pagbabasa ng Bible. At pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpaalala sa amin mula sa binabasa namin sa 1 Kings 9. Nang iyong presensya ay hindi nakakulong sa anumang pisikal na gusali, higit sa magagong templo, ang hanap mo ay ang katapatan ng aming puso. Gaya ng paalala mo sa amin ngayon, kami po ang iyong tunay na templo. At naninirahan sa amin ang iyong banal na Espiritu. Lord, patawarin mo po kami kung minsan mas nagbibigay kami ng halaga sa mga tradisyon, mga panlabas na kaanyuan, kaysa sa tunay na relasyon namin sa iyo.
Ibalik mo po ang aming puso sa aming unang pag-ibig, yung walang iba kundi ikaw. Tulungan mo kaming ingatan ang templo, kami po ang iyong templo, sa aming kalooban. Naway ang aming buhay maging buhok ng tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan na laging nagpaparangal sa iyo sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.